Patuloy po pagkilatis natin sa mga tatakbo sa pagka-vice presidente sa eleksyon 2016. At ngayong umaga, mapapanayam natin si Vice Presidential Candidate, Senador Bongbong Marcos. Good morning po, Senador Marcos. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Opo. Good morning. Sa inyo lahat. Yung item namin, may kaugnayan kay Miriam Defensor Santiago. Kamusta na ba yung usapan ninyong dalawa? Mabuti naman ang takbo ng usapan namin dahil ang ginagawa namin ay we are forming a loose coalition sa aming mga kampo at maganda naman ang nagiging usapan namin. Walang problema sa kalusugan niya? Walang... Ako, pagka sinabi niya na kaya niya ang mangampanya, na gumaling na siya, sino pang paniniwalaan ko kundi si Senator Miriam. Alright. Of course, hindi naman maiiwasan, no? Marcos, ho kayo, laging nakakabit ang martial law sa pangalan nyo. Didiretsuhin ko na rin, Igan. Sa tingin nyo ba, may kailangan ho kayong ipagpaumanhin o ipagpaliwanag tungkol po sa martial law? Unang-una, hindi naman lagi nakakabit ang pagkakausap ko ang mga pangkaraniwan na mamamayan natin. Hindi yan ang pinag-uusapan. Tinatanong, ano ang magagawa ninyo para tulungan kami? Ano ang magagawa para ibaba ang presyo ng bilihin? Ano yung magagawa ninyo para magkaroon kami ng trabaho? Para mabawasan ang droga, mga sindikato ng droga. Yun ang mga pinag-uusapan. At kaya yun ang aming pinag-iisipan at iniisipan ng solusyon. At kaya naman kahit yung issue na yan, nababanggit, kagaya ng sabi ko, pagka naging masinsinan ng usapan, ang pinag-uusapan ay yung mga issue of the day. Yun na nga, yung kagaya na nabanggit ko. Anong gagawin natin sa sektor ng agrikultura? Anong gagawin natin sa sektor ng edukasyon? Anong gagawin natin sa housing? Pero lahat yan, I'm sure po, Senator, pagdating ng kampanya, hindi talaga maiiwasan yung mga ganyan. Handa kayong sagutin? 30 taon na namin sinasagutin. Kaya, siguro, magugulat siguro ako kung may bagong tanong. Pero, siyempre, handa namin sagutin lahat kahit na anong tanong. Ngunit, ang binibigyan namin ng pansin ay kung ano ba talaga ang iniisip at inaalala at pinag-aabalahan ng taong bayan. Okay. Okay na ho ba si dating unang ginang Imelda Marcos na parang napabalita, may tampo yata sa inyo dahil ang gusto, Pangulo ang takbuhin nyo at hindi busy Pangulo. Totoo yan. Yun na nga, palagay ko naman mula nung nagdesisyon ako, parang pag iniisip ko, mukhang tama naman ang aking naging desisyon. Dahil, palagay mas bagay sa akin na bumalik sa executive. At gusto ko kasi laging marami akong ginagawa at siyempre kaharap mo, hindi lamang politiko, kundi yung taong bayan. At palagay ko, marami ng batas sa Pilipinas. Siguro kailangan ngayon yung implementation dahil hindi na kailangan sumulat ng mas marami pang batas kung hindi implement kung ano yung nandyan na. Yan ang trabaho ng executive. Kaya I'm looking forward to it na mabalik nga ako sa executive para marami akong magawa para makatulong. Sa tingin mo, meron kang fair na coverage sa panahon ngayon? Like nakikita natin sa ilan na mga yellow journalism, na binabalik pa rin yung mga istatistika ng mga old regime, ika nga. So, tingin mo nagiging fair sa iyo ang media? Hindi ko naman masyadong iniisip yun. Pero basta't ang aking iniisip lamang ay ang aking pagsiservisyo. At kung ano man ang lumabas sa pahayagan, kung ano man ang lumabas sa media, wala tayong magagawa. Yan ang kanilang gustong pag-usapan. Pero, again, babalik ako doon sa akin nasabi, ang aking talagang binibigyan ng pansin, hindi yung mga historical analysis. Tinitignan ko talaga kung ano yung anong kailangan gawin. Dahil kahit pag-usapan natin yan ng matagal, hindi yan makakatulong sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. At bilang isang public servant, yun ang aking trabaho, na tumulong at maghanap ng solusyon sa mga problema. Bakit po kailangang iboto ng tao si Senator Bongbong Marcos bilang Vice Presidente? Dahil sa palagay ko, marami naman ako maitutulong. Lahat siguro ng bahagi ng pamahalaan nadaan na ako. Naging legislator na ako, naging governor na ako, nasa local government, ngayon nasa national government naman ako. At lahat ng karamihan, kung hindi lahat ng problema ng bansa ay nasa ekonomiya.
Hindi naman sa pagsusulat ng batas. Kung hindi nasa ekonomiya. Meron naman akong training sa economics, kaya sa akin meron akong mga nakikita na maaring maging solusyon, at yan ang makakatulong sa buhay ng tao yan, para magdala tayo ng kaunting ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Tuwing eleksyon ho, parang nababanggit lagi yung Solid North. Is it a myth o sa pag-iikot nyo, nandun pa rin po ba yung Solid North na yon? Hindi, nandun talaga. Nandyan pa rin ang Solid North, at ramdam na ramdam, lalo na nung 2010, nung tumakbo ako bilang senador. Kaya naman, pagsimula ng pagsisimula ng aking kampanya, una kong pinuntahan, umuwi ako at nagpaalam at humingi ng suporta sa aking mga pinanggalingan na aking mga kapwa Ilocano. Senator, iba din po ang laban sa social media. Of course, iba yung TV. Ngayon, grabe na rin ang social media, Facebook and Twitter. At lagi makikita mo doon, #neveragain. Alright, paano ho i-address ng kampo po ni Senator Bongbong Marcos yung mga naglalabasang articles na laging nababalik eh? Kaya nga, ako ay tumitingin sa kinabukasan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Kailangan na natin pag-isipan kung ano ang maitutulong natin sa sitwasyon ngayon. At hindi siguro, palagay ko, ang inaantay ng tao ay hindi yung yun na nga, yung mga pinag-uusapan yung nakaraan na, kung hindi, sinatanong, anong magagawa ninyo para mas maganda ang buhay namin? Ano ang gagawin ninyo sa mga iba't ibang sektor na naghihingalo? Yan ang tanong ng tao. At sa palagay ko, meron naman ako mga sagot para dyan. Pag nabigyan kayo pagkakataon, anong magiging portfolio? Anong trabaho nyo bilang Vice Presidente? Well, kung tatanungin ko, kasi siguro kung meron akong hihingi na portfolio, siguro, palagay ko gusto kong makatulong sa DOLE dahil labor dahil pinakamalaking problema ngayon trabaho eh. At marami naman pwedeng gawin. Alam niyo ang employment dito sa Pilipinas, 90% sa private sector. Pero ang role ng public sector ay paghanda, meron tayong tinatawag na business-driven na infrastructure. Ibig sabihin, magtatayo yung gobyerno ng infrastructure para matulungan ang paglaganap ng SMEs lalo. Mga training, yung mga pagbigay ng pautang, na murang pautang para sa SMEs dahil sila talaga ang bumubuhay sa ating ekonomiya. Kaya maraming maaring gawin para tulungan ang sitwasyon nga na sa kakulangan ng trabaho dito sa atin ngayon. Kaya DOLE ang siguro kung tatanong sa akin, yun ang unahin ko. Pwede rin siguro DOTC para maayos ko na lahat ng problema na nanggagaling sa DOTC. Okay. Kaya marami naman tayong pwedeng gawin. Naudlot yung Marcos 86 People Power Revolution. Meron bang programa ang tatay mo noon na hindi natuloy na gusto mong ipagpatuloy ngayon? May mga nabanggit ba noon? Lahat naman ng ginagawang project, pinanggalingan yan ay mga plano nung panahon pa ng aking ama. Siguro, pwede pa namang gamitin yun. Pero siguro, panahon na wag na natin balik-balikan yung lumang plano. Gumawa na tayo ng bagong plano sa darating na 10 taon, darating na 20 taon. Kailangan long-term ito dahil malaki ang problema. Hindi isang araw lamang maayos na yan. Kailangan tadahan-dahanin natin habang tumatagal ang panahon para makakita ng magandang resulta. Maraming salamat po, Vice Presidential Candidate at Senador Bongbong Marcos.